So bigyan po natin all together ng isang malakas na clap offering ang Panginoon. Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Sa umaga pong ito ay magpupuri tayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. And it's very wonderful thing to come to the Lord in His presence and offer our thanksgiving prayer. Offer our thanksgiving to all the things that He has done in our lives. Let's come to the Lord in prayer. Father, maraming salamat for a wonderful day na binigay mo sa amin. Today, Father God, nagsama-sama po kami with one aim, O God, with one purpose. At ito, Panginoon, ay bigyan po kayo ng kalawalhatian. Itaas, Panginoon, ang iyong banal na pangalan at patuloy na pasalamatan sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin. Ama, inaalay namin ang sarili namin sa inyong harapan. Linisin niyo po kami, Panginoon, sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Alisin mo, Panginoon, ang anumang karumihan. Sa ganon ay magiging karapat-dapat po kami. Samahan niyo po ang aming praise and worship team. Samahan niyo po ang aming tambourine dancers. Samahan niyo po ang aming preacher ngayong umaga. Samahan niyo po ang aming group dynamics today, O God. Ang aming ushers, ang aming mga deacons, deaconess, O God. Samahan niyo po kaming lahat, Panginoon. Dahil walang kabuluhan ang aming ginagawa kung hindi niyo po kami sasamahan. Hindi kami makakaranas ng spiritual breakthrough, spiritual victory, kung hindi po namin kayo kasama. Salamat po sa umagang ito. Sa iyo ang aming papuri, pasasalamat sa iyo, Panginoon, ang aming pagpupugay sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Nagising na po ba kayo kanina nung sinabi ni Sister Goy na good morning? Nagising po kayo kanina? Parang hindi naman po yata. Again, good morning po sa ating lahat. Good morning! Ayan po. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon ngayong araw po na ito? According po sa Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. When was the last time you praised the Lord po? Sana po araw-araw sa buhay natin, we took time para papurihan natin yung Panginoon na meron tayo, ang ating Diyos na buhay. Kasi po sa lahat po ng pagkakataon, hindi po tayo iniiwan ng Panginoon, tama po ba? Yung humihinga po tayo sa bawat araw po ng buhay natin, it's an honor and privilege para po papurihan natin to give back sa ating amazing God na nagbigay sa atin ng buhay. Amen po ba? Amen. Ang mga anak po ba ng Diyos ay handa na magpuri sa Panginoon? Kaya po ba nating sumayaw at umindak para sa Panginoon? Samahan niyo po kami para po lahat ng ating boses ay marinig ng ating Panginoon. He deserves all the praises that we have. Huwag po tayong mahiya na umindak at pumalakpak para sa Panginoon. Nakikita po ng Diyos ang lahat ng effort natin. I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise till the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise in the battle rages. I give you praise till it works out right. Come on, church! Now, all the King is among us. God is here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise
Let's continue to clap our hands for the Lord. Pagod na po ba tayo? Hindi. Ang mga anak ng Diyos hindi napapagod magpuri sa Kanya. Tama po ba? Isang malakas na amen nga po. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. All the earth praise Him. Praise Him in His songs of power. Praise His great and holy name. Praise Him. All the world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Napakasarap po sa pakiramdam na nagpupuri sa Panginoon. Amen? Hindi tayo mapapagod at gagawin din natin ito sa kalakitan kasama sa Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. All the earth praise Him. Praise Him in His songs of power. Praise Him in His holy name. Praise Him. All the world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Whoa. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. 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 Amen. Hindi naman po tayo napagod, di ba po? Napakasarap po sa pakiramdam natin na nandito tayo. Na pinili natin na pumunta po tayo dito para papurihan po ang ating Diyos, hindi po ba? Doon po sa mga nakaraang topic natin, yung time, yung talent, at saka yung treasure. Napakaganda po kung ginawa nating priority sa ating time, sa ating talent, dun sa treasure natin ng ating Panginoon. Kasi
napakadami pong unstable season sa buhay natin. Tama po ba? Yung buhay natin, it's full of joy and tribulations. Pero sa lahat ng pagkakataon po na yan, the Lord never leaves us. Tama po? Nararamdaman po natin yung faithfulness niya sa buhay natin. May mga time po na tayo parang hindi natin naririnig yung boses ng Panginoon kahit anong prayer natin. Pero nandyan na yung Diyos na buhay. Naririnig niyo yung prayer natin. Kasi sa lahat ng pinagdadaanan natin, the Lord is there. His love is there. His mercy endures forever. The Lord keeps His promise forever. Panghawakan po natin yon. Sa lahat po na nangyayari sa buhay natin, we put our whole trust to our God. Amen po? Pagpatuloy po nating awitan ng ating Panginoon. See me through the seasons, cover me with your hand, and lead me in your righteousness, and I look to you. Wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. Yes, Lord. You see me through the seasons, cover me with your hand, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I will sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. To it all. Yes, you never let us go, Panginoon. You're always holding our hands. Sa lahat ng seasons ng buhay namin, you're always there. Keep your promise to us, Panginoon. Hallelujah.
Yes, Lord, tunay nga po na lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon, sa araw-araw na nagigising kami, Panginoon, deserve niyo po yan, Panginoon. Kulang pa yung boses namin, yung energy namin, Panginoon, para ibigay sa iyo. Dahil napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Napaka-faithful niyo po, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, pinagpipray po namin na yung gagamitin niyo po, Panginoon, para ihatid po ang inyong mensahe. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, Panginoon, ng wisdom. Kayo po yung mangusap, Panginoon. At kami pong mga naririto, Panginoon, buksan mo po ang aming puso at isipan, Panginoon, para namnamin ng iyong mga mensahe, Panginoon. Na makita ng ibang tao, ikaw sa buhay namin, Panginoon. Maisabuhay namin ito, Panginoon. At Panginoon, nawa sa bawat araw na lalakbayin namin ang buhay na ito, Panginoon. Itong buhay na puno ng challenges, Panginoon. Huwag niyo pong bibitawan yung aming mga kamay, Panginoon. Lord, hindi namin kaya mag-isa sa buhay na ito, Panginoon. Kailangan po namin kayo. Kailangan po namin kayo sa buhay namin, Panginoon. At sana po, Panginoon, sa araw na ito, napangiti po namin kayo, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross.
the cross. Purihin ang Panginoon sa umagang ito na minsan pa tayo po ay dadako sa pagtanggap ng banal na hapunan. Kaya bago po natin tanggapin ang tinapay at ang saro, nais ko pong basahin muna sa inyo ang isang talata sa Biblia na magmumula sa aklat ng unang Juan chapter 4 verse 9 hanggang 10. Narito ang sinasabi. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon, sa ubagang ito, O Lord, na minsan pa kami po, Panginoon, ay hinihatid niyo ng ligtas patungo dito sa bahay-sambahan, O Lord, upang mag-alay ng pagsamba at papuri sa iyong dakilang pangalan, O Lord. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa bawat isa sa isang buong linggo, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay iyong sinamahan sa lahat ng aming mga lakad. Kami ay iyong pinagtagumpay sa mga problema na aming pinagdaraanan, O Lord, pagkat kayo'y laging nariyan, O Lord, na hindi niyo kami, Panginoon, iniwan, Panginoon. Bagamat kami, Panginoon, ay maraming pagkukulang, O Lord, patuloy kayo, Panginoon, na nagiging tapat sa amin, O Lord. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong mga pangako ay patuloy na tapat at nagbibigay sa amin ng biyaya sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, sa aming pakikibahagi ng banal na hapunan, sa aming pagtanggap ng simbolo ng iyong katawan at dugo, Panginoon, kami po, Panginoon, ay malugod na lumalapit sa inyong banal na harapan, Panginoon, na sa lahat ng aming mga pagkakasala na nagawa sa isang buong linggo, Panginoon, kami po, Panginoon, ay nawa ay inyong patawarin, Panginoon, upang sa aming pakikisa sa bahagi sa gawaang ito, O Lord, ay maging karapat-dapat kami sa inyong banal na harapan, Panginoon. Linisin niyo po, Panginoon, anumang karumihan na taglay ng aming puso, Panginoon, maging sa aming isipan, O Lord. Alisin niyo ito, Panginoon, upang sa ganoon, O Lord, ay walang maging hadlang sa aming pagsamba at pagpuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong mga awa, sa iyong biyaya, Panginoon, na patuloy niyong pinagpapala sa amin sa araw-araw, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po natin pakinggan ang sulat ni Apostol Pablo mula sa aklat ng unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang sa sumusunod. Narito ang sinasabi. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y pagkaanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ate pong kanin ng tinapay. Ang tinapay pong iyan ang siyang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Ang katawan po na pinahirapan doon sa krus at ang katawan na ipinako. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ate pong inumin ang kopa. Ang kopa pong namang iyan, ang siyang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang dugo na siyang luminis sa lahat ng ating mga kasalanan. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ang pagkarinig at pagbabasa ng kanyang mga salita. Okay, good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y darako na sa ating pong pagbibigay sa ating pong Panginoon. Excited na po ba kayo ang magbigay sa Diyos? Amen. Mukhang medyo mahina po yung pagka-excite po natin, no. Anyway, magsi-share po ako, no, kung saan po nanggagaling yung pagka-excite po natin o yung excitement. Sa po dito sa akin pong nabasa, yung excitement po usually comes from doon sa ina-anticipate natin na bagay na that we are looking forward to
and makes us super happy. Kung mapapansin nyo, yung pagka-excite po natin ay makes us super happy. So mga kapatid, no, today is first Sunday ng October. So I think po, excited po kayo, no? Dahil may ina-anticipate kayo this coming months. So ano po yun? Yung pong mga bonus, yung mga Christmas, mga ano po yun, no? Yung mga 13th month pay o may 14th month pay pa, plus yung mga kabilaang mga party na pwede na po nating ano, no, kumbaga may experience ulit. At bilang isang Kristiyano po mga kapatid, at mayroon po tayong personal na relasyon sa Panginoon, ano po ba yung kinaka-excite natin para sa Panginoon? Actually, kanina nandito po ako sa likod, masyado na po tayong marami dito. So mga kapatid, excited po ba kayo na magkaroon po tayo ng sarili nating church building? Mukhang medyo mahina. Excited po ba kayo mga kapatid? Amen. So kung excited po tayo, no, ibigay po natin yung ating pong suporta rito. And excited po ba kayo mga kapatid na marami pa po tayong mai-connect sa Panginoon through San Pedro Church of Christ? Yun, kung excited ulit kayo mga kapatid, dapat po maging excited rin po tayo na maging worker para sa Diyos at maging worker ng church. Amen po ba? So with that mga kapatid, uulitin ko, excited na po ba kayong ibigay yung inyong pong offering sa Panginoon? Amen. Then, kung excited po kayo, then give po yun, ibigay nyo po yung binabali nyo pong oras, binabali nyo pong yung kayamanan at binabali nyo pong talento para sa glory po ng Panginoon. Amen po ba? Dahil dito po sa sinasabi ng 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. So, mga kapatid, tayo po ay magbigay ng may pagka-excitement sa Panginoon and tayo po ay magbigay ng may kagalakan. Amen po ba? Amen. Then, let's pray po. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na to, Lord God, na muli niyo pong ipinagkaloob po sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa oportunidad, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Lord, ngayon pa lang, we offer, Panginoon, ito pong mga kaloob namin po sa inyo, Panginoon, upang ito po'y magamit, Panginoon, sa inyo pong glory, Panginoon, upang magamit po ito, Panginoon, sa loob po, Lord God, ng kingdom niyo po dito sa earth po, Panginoon. Lord, I ask, oh Lord God, everyone, Panginoon, na pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming po mga ikinabubuhay, Panginoon, para patuloy po kami, Panginoon, na sumuporta, Panginoon, at i-reach out, Panginoon, yung mga tao pa po wala po sa inyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat and bless us always, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat in Jesus' name. Amen. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me.
Good morning po. Good morning po sa atin lahat mga kapatid. Good morning. Pag mahina, parang mahina rin yung dating. Dapat pala malakas. Alam niyo po, pag ganitong nasa Panginoon tayo at kaharap natin ang ating Panginoon Diyos, once na tayo ay binati ng Panginoon, dapat malakas yung response natin. Amen po ba? Mga kapatid, napag-usapan natin noong nakaraan, ayon doon kay Pastor Vic. Napakaganda po ng kanyang topic. Yung tungkol po doon sa talent. Kasi pag sinabi pong talent, patungkol sa'yo, ikaw mismo yung sinasabi na ikaw yung may talent. At napakasarap pakinggan, napakasarap pakinggan pag yung talent ang pinag-uusapan, lalo na pag sinabi sa'yo na, uy, ang ganda ng talent mo, ang galing ng talent mo. Diba? Napakasarap pakinggan. Minsan naalala ko nung ako ay kabataan pa. Ayaw ko kung mayroon din nagsabi sa inyo na patungkol sa talent. Nang sabi sa akin, yung nagsabi pa nito sa akin, yung kamag-anak ko pa, yung mga tiyuhin ko. 3 yung napakinggan ko na nagsabi sa akin pagdating sa talent. At yung sinabi sa akin ay talagang masabi natin na nakaka-discourage. Kasi ang sabi sa akin ng aking mga tiyuhin, ikaw yung taong walang katalent-talent. Para sakit pakinggan na Tapos nagkita kami nung huli. 2 uli sila nagsabi sa akin. Sabi niya ay hindi ko ini-expect na yan ang mararating mo. Na yan yung talent mo. Tapos nung nagkita kami nung 18 years pala ako, nitong huli ay nagkita kami nung aking crush nung araw. Wala naman ito yung misis ko, Oh. Wala siya dito, salamat. So yung crush ko nung araw, nagkita kami nung huli, sabi niya sa akin, alam mo, hindi ko inaasahan na ikaw na yan ngayon. Kasi nung alam ko may gusto ka sa akin Kailan nakikita ko sa'yo, wala akong mararating pag ikaw na pangasawa ko. Wala akong pag-asa. Ibig sabihin, wala akong asinso. Yun ang nakikita niya sa akin. Pero nung nag-sermon si Pastor Marvin patungkol doon sa talent, nabuhayan ako ng loob. Sabi ko, napakaganda pala ng talent na ibinigay sa akin ng Panginoon. Sabi ko, mabuti na lang, nagkamali yung mga nauna, yung mga kamag-anak ko na nagsabi sa akin, pakiti yung liniligawan ko, na ibig sabihin yung crush ko noon, ay sabi niya sa akin, wala akong pag-asa, wala raw siyang pag-asa ang umasinso dahil nakita niya na ako ay walang masabi natin, walang natapos. Pero purihin ang Panginoon Diyos, sapagkat lahat ng mga yon sila ay nagkamali. Ang Panginoon Diyos talaga namang napakabuti sa tao. Alam ko po na ang bawat sa atin mayroong talent. Amen po ba? Sino po rito walang talent? Itaas po kamay. Lahat po dito may talent, di ba? At alam ko po yung talent na yan, malamang diyan kayo umasinso. Gumanda ang inyong buhay. Malamang kayo ay nagkaroon ng magandang trabaho dahil sa inyong talent. Tama po ba? Nagkaroon kayo ng magandang bahay dahil sa inyong talent. Nagkaroon kayo ng sasakyan kasi ginamit nyo ang inyong talent. Pero lahat ng mga yan, mga kapatid, yung talent natin na ipinagkalob sa atin, kung hindi po natin ikinukumit ang ating sarili sa ating talent, ay wala rin po mangyayari. Kahit gaano kaganda ang talent na ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos, kung hindi mo naman ikinukumit yung sarili mo, ay wala rin. Pero alam niyo po ba mga kapatid, bago po natin pag-usapan yung talent na ipinagkalob sa commitment na ipinagkalob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Gusto ko pong basahin dito sa Isaias. Sino po rito ang gustong mapakinggan yung commitment ng Panginoon sa buhay natin? Ilan lang? Alam niyo po, gustong-gusto ko mapakinggan yung commitment ng Panginoon Diyos sa buhay natin, sa buhay ko. Yung talent po, ito po yung talent, isang pangako na gusto katuparan ng isang tao. O commitment. Ito yung commitment na ipinangako o gustong ipangako at gustong matupad. Ito yung salitang napakahalaga sa iyo at sa ibang tao.
Kailangan i-commit mo ang iyong sarili sa company, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho. Maging dito sa simbahan. Ang sabi po rito, ito ang sinabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Sabi niya rito, huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka matutupok. Sa oras na ito, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito sapagkat napakabuti niyo sa aming buhay. Sapagkat tunay nga na lagi niyo kaming sinasamahan, iniingatan, ang buhay at kalakasan araw-araw ay patuloy niyong pinagkaloob sa amin, Ama. Lahat ng aming pangangailangan, ikaw ang Panginoon Diyos, Panginoon na patuloy na nag-provide. Kalakasan, Ama, ay hindi nyo kami pinagkukulang. Ang iyong dakilang pangalan ay patuloy namin sinasamba sapagkat napakabuti, Mama. Ang talent na ipinagkaloob niya sa amin, Ama, ay patuloy nyo kami binigyan ng karunungan ito upang ito ay aming magampanan ayon sa iyong biyaya. Ama, narito po kami sa iyong banal na harapan. Nais namin isuko ang aming mga sarili na kung mayroon man kami mga pag-iisip na hindi maganda, hinihiling namin sa iyo, Ama, alisin niyo po ito sa pagkakataong ito upang lubusan po namin maunawaan ang talent at ang commitment ng bawat sa amin, Ama. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamat at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi niya rito, mga kapatid, at sinabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, huwag kang matakot, sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, ikaw ay linikha niya at huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita. Yung sarili niyang kaligayahan, gusto niyang ibigay sa iyo. Yun ang sabi niya, maging kanya ka lamang. Kaya napakaganda ng pangako. At ang sabi niya rito, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Yung feeling mo ikaw ay na lunod-lunod ka na sa problema, sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay, hindi ka niya pababayaan, sasamahan ka pa. Yun ang sinabi niya rito. At ang sabi niya rito, dumaan ka man sa apoy, hindi ka matutupok. Napakaganda ng commitment sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ito yung pangako sa atin ng ating Panginoon Diyos na kahit kailan, hindi siya magbabago. Naalala ko po, mga kapatid, nung ako ay tinanong ni Pastor. Sabi niya sa akin, paano mo masabi na mahal mo ang iyong asawa? Sa mga kababaihan, natanong niyo na po ba ito? Paano mo masabi? Natanong mo sa iyong asawa, paano mo masabi na mahal mo ako? Alam niyo po itong tanong na ito tanong na hindi ko ini-expect na ito yung matanong sa akin. Kasi kung yung tanong sa akin ni Pastor ay, saan ka nagtatrabaho? Ano ang trabaho mo? Madali ko masagot yun. Kasi trabaho ko yun eh. Ibinuhos ko yung sarili at yung lakas ko doon. Alam ko kung paano sagutin. Tinanong niya sana ako alam mo ba, Brad, kung saan itong street na ito? Alam ko agad yun. Kasi gala ako eh. Lagi ako nasa labas. Kaya pwede kong sagutin ito. Pero yung tanong na ito, ang sabi niya sa akin, ang tanong niya ay, paano mo masabing mahal mo ang iyong asawa? Ang sagot ko, siyempre madalian. Kasi nakakahiya kung hindi agad ako sasagot. Eh, pag hindi ko sinagot yun, nag-iisip ako. Nagsagot agad ako. Ano sabi ko, nagtatrabaho naman ako eh. Hindi ko sila pinabayaan. Actually, yung sahod ko, binibigay ko sa kanila. Pagkatapos, umuwi ako ng maaga. Kumakain kami sa Jollibee. Lumalabas kami. Pagkatapos nun, nagsisimba pa kami. Pero ito nga ba talaga yung masabi natin na ganito mo kamahal ang iyong kasama? Ngayon, nag-isip ako, sabi ko, nung wala na si Pastor, sabi ko, ano nga ba ang sagot dun? Ano nga ba ang sagot dun? Tama ba yung sagot ko? So naisip ko, nung habang kami ay nagsasaba ni Mrs., naramdaman ko sa sarili ko,
na kapag siya ay nasasaktan, nararamdaman ko, hindi ako mapakali. Hindi ako mapakali. Hindi ako makukontento na hindi kami magkaayos. Kapag siya ay nagtatampo sa akin, hindi ako makontento na ako ay naglalakad. Alam niyo po, sanay ako sa hanap buhay na ibig sabihin ng mga stress. Hindi ko pinapansin yun. Yung pagdating sa business kasi, sa negosyo, marami kang karanasan na pwede mong i-give up. Pero sa akin, kahit nagdadrive ako, kahit sino yung kausap ko, hindi ko binibigyan ng kahalagahan yung mga problema na yun. Pero pagdating sa asawa ko, na-stress ako. Oo, totoo yan. Na-stress ako pag hindi kami nagkasundo. Na-stress ako kapag siya ay galit sa akin. Iniisip ko kung paano ko gagawin na kami ay magkasundo. Hindi ako makatulog kapag siya ay masama ang loob sa akin. Kaya purihin ng Panginoon Diyos, pag natutulog ang asawa ko, lagi kami magkayakap. Dito siya sa balikat ko natutulog. Ramdam ko yung pagmamahal. Yun ang masabi ko sa sarili ko. Alam niyo po kung bakit ikunento ko yan? Kasi marami po ang mga kabataan ngayon pumasok sa relasyon na hindi alam kung ano ang commitment. Tama po ba? Hindi alam kung ano ang commitment. Hindi alam kung ano ang pinasok nilang relasyon. Nagkaanak na. Konting problema lang. Naghihiwalay na. Bakit? Kasi walang matibay na pundasyon ng kanilang pagsasama. Kahit nga matatanda na eh. Konting problema lang, nag-aaway na. Mga kapatid, sa ating bilang mga Kristiyano, dapat tayo, yung ating talent, mga kapatid, dapat ibuhos natin yung ating sarili. I-commit natin. Yung pamagat nga po pala, nakalimutan ko na. Ang pamagat nga po pala nito ay lifetime consecration, habang buhay na pagkatalaga. Sa Tagalog, unahin ang Panginoon Diyos. Ang sabi rito, mga kapatid, sa Mateo 6 verse 31, ang sabi niya rito, ngunit higit sa lahat ay bigyan ninyo ng halaga ang kaharian ng Diyos. At ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang sabi niya, mga kapatid, sa lahat ng bagay, ngunit higit sa lahat ay bigyan ninyo ng halaga ang kaharian ng Diyos. Dito sa bahay-sambahan, mga kapatid, maraming talent ang ipinagkaloob sa atin. Nung nakaraang linggo, naalala niyo po yun, mayroon tayong group, no? Kanya-kanya tayong group, binigyan tayo, inassign tayo ng kanya-kanyang talent. Ibig sabihin niya, nakaprogram na. Once na ikaw ay hindi dumating, hindi mo ikinumit ang iyong sarili, o ikinumit mo ang iyong sarili, tapos hindi ka dumating, may problema na. Kulang na yung program. Bakit? Kasi umuo ka eh. Ikinumit mo ang iyong sarili, tapos pagdating ng linggo, hindi ka pupunta. Diba? Mayroon tayong mga kapatiran, kaya baka ikaw, naalo ka, nasabihan ka ng pastor. Alam kasi ng pastor na kung sino yung may talent sa atin. Sasabihin sa'yo, sister, pagdating ng linggo, baka pwede kang kumanta. Sasagot ka, sige po, kakanta ako. Gustong-gusto ko yan eh, yung pagdating sa kanta. Pagdating ng linggo, wala ka ngayon. Hindi ka pumunta rito. Tapos, makita mo sa FB, kanta ka ng kanta doon. Doon mo binubuhos yung lakas mo. Pero dito sa simbahan, hindi ka pumunta. Yung commitment mo na sinabi mo na ikaw ay pupunta rito, sana nabigyan mo pa ng kaligayahan ang Panginoon Diyos. Ito pa, mga kapatid, pag sinabihan po kayo, tayo, lalo na sa may mga commitment dito, pag sinabihan po kayo ng Brad, sister, next Sunday, ikaw ang magpipray. Pag sinabi mong oo, pumunta ka. Bakit? Kasi nakaprogram na yan eh.
Once na ikaw ay hindi pumunta rito, kulang na po yan, hindi na kumpleto. At hindi po ganun kadali. Kasi nakaprogram na po yan eh. At ikinumit mo sa Panginoon Diyos yan, na ikaw ang magpipray. Ngayon magte-text ka, pasensya na po kayo kasi nag-overtime ako. Samantalang hindi mo naisip nung sinabi sa iyo ng pastor na Brad, ikaw ang manalangin nitong Sunday. Bakit nasabi yun? Kasi alam ng Panginoon Diyos na ikaw may pangangailangan. Alam ng Panginoon Diyos na marami kang pangangailangan sa iyong buhay. Kaya ang sabi niya, ipag-pray mo, manalangin ka at humingi ka sa Kanya. Kaya wala kang ginawa ngayon. Mag-overtime ka na mag-overtime. Bakit? Kasi yung commitment mo sa Panginoon Diyos ay hindi mo inuna. Marami rito ang ginugug, marami rito ang oras na sinasayang. Pero yung commitment niya sa Panginoon Diyos ay hindi niya tinupad. Kaya mga kapatid, kung mayroon po tayong commitment, lagi po nating alalahanin ang sinabi ng ating Panginoon Diyos, na unahin natin siya. Kapag ikaw ay nag-apply ng trabaho, sino po rito yung nag-apply ng trabaho? Maraming ayaw ng trabaho? Yung mga nag-apply po, kung gusto nyo po matanggap at mabigyan kayo ng magandang trabaho, unahin nyo po yung Panginoon Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi yung ibibigay sa iyo na trabaho, akma doon sa lakas mo, akma doon sa talino mo, akma doon sa karunungan mo, at ang ibibigay sa iyo, yung talagang para sa iyo na hindi ka mahirapan. Yung mga nais magnegosyo, sino po rito gusto magnegosyo? Ako po talagang gusto ko magnegosyo. Kasi ayaw ko habang buhay na ako maging tauhan. Gusto ko. Sino po rito yung gusto maging tauhan na lang? Wala naman po. Sa ibig sabihin, lahat dito gusto magkaroon ng negosyo. Pag ikaw po ay gusto magkaroon ng negosyo, lagi mo unahin ang Panginoon Diyos. Bakit? Kasi alam ng Panginoon Diyos kung saan ka ilalagay, kung anong negosyo ang papasukin mo. Bibigyan ka ng negosyo na talagang hindi ka mai-stress. Bibigyan ka ng negosyo, pati puhunan, ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. At lahat ng pangangailangan, maging ang customer. Tandaan niyo po yan. Siya ang magbibigay sa inyo. I-commit nyo lang ang inyong sarili. Sino po rito may problema sa asawa? Marami po ba rito may problema sa asawa? Actually, marami naman talaga may problema. Ako nga, problema ako ng asawa ko eh. Ang problema ang asawa ko kapag ako ay hindi nakikita. Kasi gano'n niya ako kamahal, miss na miss niya ako. Kaya kahit na saan ako tumatawag sa akin yan, sabi niya sa akin, asan ka na? Ba't di ka pa umuwi? Kumain ka na ba? Napakasarap pakinggan ng gano'n, di ba? Bakit kasi yung commitment namin sa bawat isa, talagang pinagtibay namin. Yung relasyon namin, pinagtibay namin. Kaya pag mayroon kayo may problema, inuuna namin ang Panginoon Diyos sa buhay namin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kapag kayo ay may problema sa inyo mga sa asawa, sa Panginoon nyo lang. Ilapit yan. Pangalawa mga kapatid, dadako tayo sa pangalawa. Pangako na tapusin natin ang nasimulan. Narinig po ba natin o sa mga kabataan na nagsasabi na pambihira ka? Naumpisahan mo na yan, hindi mo pa tinapos. May nakarinig ba nun? Ako lang yata. Oh, parang ako lang, no? Ako lang ba rito nakarinig ng gano'n? Actually, madalas nasasabi sa akin yan ng lulo ko. Ang lulo ko sinasabi, pambihira ka talaga. Oh. Lalo na kami nung ako ay nag-aararo. Ito kasi pag-aararo, mayroon yang sa Bisaya, kabasaan. So, pasensya na, ano bang tawag doon? Yung hindi ko na sa Tagalog. Mayroon yang So, kailangan tapusin mo yan para mataniman. So, ngayon, pag umuwi ako, sabi niya sa akin, pambihira ka, naumpisahan mo na, ikinumit mo na yung sarili mo dyan, sinabi mo na gagawin mo yan, tapos ngayon hindi mo tatapusin. Paano natin tataniman yan? Alam niyo po mga kapatid, totoo po yung sinasabi, mga tao,
na hindi marunong tumupad sa kanyang, hindi marunong magtapos sa kanyang sinimula, at hindi marunong tumupad sa kanyang pangako, ito yung taong hindi mo pagkatiwalaan. Amen po ba? Sino po ba rito yung gusto magtiwala sa taong hindi mapagkatiwalaan? Wala naman pa, no? Kasi ang pangit, lalo na pag nagtayo ka ng negosyo, tapos ang unang-una mong taong kukunin, gusto kong maging asenso. Siyempre ko gusto magkaroon sa limbayang. Una kong taong kukunin, yung walang isang salita. No, yung hindi mapagkatiwalaan. Wala namang ganun siguro. Siyempre, kapag tayo ay magnegosyo, maghanap buhay, ang una nating lapitan yung taong mapagkatiwalaan. Amen po ba? Yun na mayroong isang salita, tinutupad niya. Yung kanyang nasimulan ay tatapusin niya. Naalala ko mga kapatid, nung yung akin driver ay linista ko na yung lahat ng biyahe. Linista ko na yung destination, driver, helper, oras. Linagay ko na lahat doon. Tinawagan ko na isa-isa. Pagdating ng umaga ay hindi pumunta. At ang sabi niya sa akin ay, pasensya na kasi tinanghali ako ng gising. Hindi na ako pumunta kasi napagod ako. So problema ako ngayon. Bakit? Kasi mayroon akong commitment sa company na yung pinasukan ko, yung binigay sa akin na schedule, kailangan kong mapuntahan lahat at ma-deliver lahat ng produktong yun. Bakit? Kasi masisira sila sa company. So kung sabi ko doon sa driver ko, pambihira ka, alam mo ba na yung ginawa mong yan ay nasira ako sa company? Bakit? Kasi mayroon akong commitment. Mayroon akong pangako na ito ay tatapusin kasi sinimulan ko na yan eh. Ngayon, dahil sa hindi ka pumunta, nasira ako sa company at yung company na kausap niya, nasira siya doon sa supplier. So yung supplier ngayon, ang balik niya sa company at ang company ang balik sa akin. Ang balik ko naman sa iyo ito. Hindi ka mapagkatiwalaan. Ang sagot sa akin kasi pagod na pagod ako. Nakakapagod na magtrabaho. Sa ating bilang mananampalataya mga kapatid, nakakapagod at napakarami pagsubok na darating sa ating buhay. Tama po ba nakakapagod? Pero sa Panginoon hindi nakakapagod. Sino po rito yung naglalaro ng soccer? Ako lang? Ito, naglalaro ng soccer. Ayun. Ano po ba ang nakikita nyo doon sa playground? Wala ka nakitang pum doon, di ba? Wala ka nakikitang kutson doon na pag nadapa ka, ang lambot. Siguro pag ako ay nadadapa doon, ay hindi na ako tatayo. Ay, napakasarap naman dito madapa. Di ba? Yung dadaanan mo, nandun yung bako-bako. Nandun yung madamo, may tubig. Minsan nga, mayroong pandadamba. Kasi yun ang laro ng soccer. Ganon sa buhay ng Kristiyano. Napakaraming pagsubok sa buhay na darating sa atin. Minsan, dadaan ka sa malalim na tubig. Minsan, madadapa ka. No? Minsan, may dadamba sa'yo. Pero titingnan mo yung finish line. Alam niyo pa kung bakit? Napakalaki ng finish line. At yung bantay napakaliit. Kasi yung problema natin, napakaliit. Samantalang ang Panginoon, napakalaki. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Nakita niyo po yun? Napakalaki ng finish line. Kaya huwag tayong tumigil. Yung nasimula natin na pananampalataya, huwag natin tigilan. Kasi yung Panginoon Diyos, higit na mas malaki kaysa problema mo. Alam niyo po mga kapatid, si Apostol Pablo, binigyan tayo ng isang napakagandang halimbawa sa buhay ni Apostol Pablo. Dito sa 2 Timoteo chapter 4 verse 6, sabi rito, sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Grabe ano? Grabe yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, sapagkat ako'y inialay na.
At ang sabi niya rito, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka, natapos ko ng aking takbuhin. Iningatan ko ang aking pananampalataya sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay ni Apostol Pablo, hindi siya sumuko hanggang sa kamatayan. At ang sabi niya rito, buhat ngayon, natataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon, na tapat na hukom sa araw na yon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghahangad ng kanyang pagpapakita. Lahat po ba tayo rito ay naghahangad na makipagkita sa ating Panginoon Diyos? Kung lahat po tayo rito, lahat ng pagsubok natin, huwag nating sukuan. Dumating sa buhay ng Apostol Pablo, yung discouragement. Pero hindi niya ito binigyan ng pansin. Sino po itong nandun ka na, naglilingkod ka na maayos, pero mayroong mga tao na ikaw ay dinidiscourage? Amen. Purihin ng Panginoon kung wala. Pero si Apostol Pablo, mga kapatid, grabe ang pinagdaanan. Yung discouragement sa kanya, para siya ay hindi maglingkod sa Panginoon Diyos, para hindi siya magpatuloy, ay grabe. Kahit ako sa sarili ko, sabi ko, kung ako siguro sa kalagayan na ito, ay maaaring magpakalayo-layo na ako. Maaaring hindi na ako tutuloy. Bakit? Kasi nakita ko na yung destination ko. Alam ko na mahihirapan ako. Alam ko na masasaktan ako. Maaaring hindi na ako pupunta. Ituloy po natin ang basa dito. Ang sabi niya rito sa 12, pagkarinig nito, ang sabi niya rito, pinuntahan niya kami, kinuha ang pamigkis. Ito po ay si Agabo. Si Apostol Agabo. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, ito ang sabi ng ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis nito, at siya'y ibibigay sa kamay ng mga hintil. At ang sabi rito ng mga tao, ito yung mga kasama niya. Ito yung mga kasama ni Apostol Pablo. Sabi niya rito, pagkarinig nito, kami man at ang mga taga roon ay nakiusap kay Pablo, huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Ano ang sagot ng Apostol Pablo? Ngunit sumagot siya, ano ang ginagawa ninyo sa pag-iyak ninyong yan? Ay dinudurog ninyo ang aking puso. Handa ako hindi lamang magapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, alang-alang sa Panginoon. Grabe, ano? Sabi ko, grabe ang pananampalataya. Actual po itong ginagawa kay Pablo. Yung hinubaran siya ng sinturon, actual yun. At sinabi sa kanya, diritsuhan, ito ang gagawin sa'yo. Igagapos ang iyong kamay, pati paa, at ikaw ay ibibigay sa mga hintil. Para ano? Patayin. Sa tingin mo, kung ikaw nasa kalagayang yun, ano magiging reaksyon mo? Ano magiging reaksyon? Mahirap magsalita, no? Pero grabe. Kaya nga yung mga kasama niya, nagsabi, ano nang sabi? Maging kami man, nakiusap at umiiyak na. Nakiusap kay Pablo na huwag nang pumunta. Dahil ito, alam nila na kapahamakan, masasaktan. Ayaw nila makita si Apostol Pablo na ganun ang mangyayari. Pero sa Apostol Pablo, ang sabi niya, bakit kayo umiiyak? Dinudurog nyo ang aking puso. Igapos man ako, sabi niya, igapos man ako. Ibigay man ako sa mga hintil. Pero yung pananampalataya, yung commitment ko sa Panginoon Diyos, yung nasimulan ko, sabi niya, tatapusin ko. Mga kapatid, sa buhay natin, nagpapasalamat tayo, hindi tayo sa panahon noon.
Hindi tayo sa panahon noon. Inuusig ang mga Kristiyano. Tayo malayang-malaya tayo. Kaya huwag po tayong tumigil. Yung nasimula natin, ipagpatuloy natin. Napakasarap maglingkod sa Panginoon Diyos. Tandaan po natin, sa panahon ngayon, napakasarap maglingkod sa Panginoon Diyos. Kung ikaw ay hindi magpatuloy, mga kapatid, ano ang sabi sa kanina? Ikaw yung taong hindi mapagkatiwalaan. Kaya huwag po tayong tumigil. Yung nasimula natin, di ba? Mayroon po tayong mga kanya-kanya na-assign. Pag hindi po kayo dumating, hindi po kompleto. Sira ang program. Kaya umatin po tayo. Alang-alang sa ating kaligtasan. Pangatlo po at panghuli, pangako at tiwala sa Diyos ay bigay. Alam niyo po, ito yung napakahirap sa buhay ng isang tao. Yung tiwala mo, na ibigay mo lahat, di ba? Napakahirap, di ba? Tapos sa isang iglap, binigay mo na lahat. Pagdating sa trabaho, binigay mo lahat. Yung oras mo, yung iyong lakas, yung iyong talino, ibinuhos mo na. Pagdating ng araw, bigla kang tanggalin. Kakalungkot, ano? Parang sa isang iglap, parang blanco, parang na blanco. Yung mga nagmamahal, yung nagtitiwala sa kanyang minamahal, yung iniisip na ito na ang kanyang matibay na sandalan, ibinigay niya ang kanyang oras, ibinigay niya ang kanyang talino, lahat ibinigay niya. Pagdating ng araw, ito pala magiging isang silakbo sa buhay niya. Naiiwanan siya. Mga kabataan, kung kayo ay magtiwala o kayo isuko niyo inyong sarili, una, isuko niyo sa Panginoon Diyos. Lahat tayo, kung mayroon tayong mga problema, una natin pagkatiwalaan. Kung magtitiwala kayo sa inyong mga kaibigan, sa inyong katrabaho, magtitiwala kayo sa inyong minamahal, mas higit ninyong pagkatiwalaan ang Panginoon Diyos. Kasi ang sabi nga kanina, ang sabi niya, sasamahan ka niya. Yung tipong hirap ka na, hindi ka niya iiwan. Yung tipong ikaw ay hindi na makahon sa mga problema mo, hindi ka niya pababayaan. Tiwala sa kaibigan, mga kapatid. Marami rito nagtitiwala sa kaibigan. Pagdating ng panahon, pag hindi mo na pautang, sirap nun, sakit, no? Pag hindi mo na pautang, ipupush ka sa FB. Kaya mga kapatid, huwag po tayo mag-push sa FB pagdating sa utang. Kasi nakakahiya, Kristiyano tayo eh. No? Ba't di na lang natin ipanalangin na sana pagpalain itong may utang na ito para makbayad sa akin? Di ba? Inuna mo ang Diyos. Ibinalangin mo. Pag umasinso yan, sigurado yan. Mababayaran at maalala ka yan. Tiwala ka sa katrabaho. Nako, ako nagtrabaho ako nung araw, binuhos ko na lahat. Pagdating nung araw, trabaho ko nung araw, photographer. Binuhos ko yung talent ko. Pagdating ng araw ay pinalitan ako. Kasi bakit? Kasi meron pa pala mas magaling sa akin. Sabi ko, pambihira. Mabuti na lang ngayon sa Panginoon Diyos. Ibinuhos ko yung talent ko. Purihin ng Panginoon Diyos, binigyan ako ng pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Bakit? Kasi yung tiwala ko, isinuko ko sa Panginoon Diyos. Ang sabi niya nga rito sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling kakayanan. Kung iniisip mo, ikaw ay umasinso, ikaw ay umaman, ikaw ay nagkaroon ng magandang trabaho dahil sa iyong angkin, talino at galing, huwag mo isipin yun. Isipin mo lagi, magtiwala ka sa Panginoon Diyos. Dahil kung ikaw ay mayroong talino, yan ay galing sa Panginoon. At bibigyan ka pa ng talino na hindi mo inasahan kung bakit mo nakamit. Hindi ka naman tapos sa pag-aaral, hindi ka naman graduate, pero bakit ito ka ngayon? Bakit kasi isinuko mo sa Panginoon Diyos ang buhay mo?
Sabi niya rito, karunungan, alamin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Ituturo sa iyo ng Panginoon ang tamang landas. Kapag pala ikaw ay isinuko mo ang buhay sa Panginoon Diyos, mga kapatid, hindi ka maliligaw sa iyong paruroonan. Yung pagpunta natin dito, tamang landas yun. Pero yung araw ng pagsamba, tapos ikaw, nasa iyong mga kaibigan, maling landas yun. Kaya marami napapahamak dahil ang mas tinatangkilik nila ay yung maling landas. Kaya palapakan po natin mga sarili sapagkat alam po natin na kapag tayo nasa Panginoon, mayroon tayong proteksyon. Bakit? Kasi isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon Diyos. Ano po ang ating napag-aralan mga kapatid? Number 1, pangako unahin mo ang Diyos. Lagi po natin unahin ang Panginoon Diyos. Buong buhay natin, ano man na maging desisyon sa buhay natin, pangako natin sa ating Panginoon Diyos na lagi natin siyang unahin. Pangako na tapusin natin ang ating nasimulan. Mga kapatid, nung nakaraan nagsimula tayo na tayo ay magkaroon ng grupo-grupo at ipinangako natin sa Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng commitment. Di ba napakasarap ng pag-uusap na masarap yung sharing eh. Na isasabi mo kasi doon kung ano yung problema mo, kung ano yung mga kailangan mo, ano yung mga suliranin mo na hindi mo kayang bigyan ng solusyon, na isi-share mo. Kaya nga ipinapanalangin ka ng iyong mga kasama. Diba? Napakasarap naman nun, diba? Na ipinapanalangin. Actually, hindi mo naman kilala yan. Minsan lang kayo magkita. Pero yun ang Panginoon Diyos, hindi nga kayo magkakilala. Magkapatid naman kayo sa panampalataya. Kaya gayon na lamang ang malasakit niya sa'yo. Ipinapanalangin ka. Amen po ba? At panghuli, isang pangako na commitment sa Diyos mo lamang isuko. Hindi mo kaya ang problema. Actually, ang problema, hindi lamang sa trabaho. Amen po ba? Hindi lamang sa trabaho. Ang trabaho, kaya mo pang bigyan ng solusyon yun eh. Kasi alam mo kung paano mo gagawa ng solusyon. Pero minsan may mga problema na nasa loob lang ng tahanan. Na parang suko ka na. Na parang ayaw mo na. Dahil hindi mo na kaya. Pero sa Panginoon Diyos, ilapit mo yan. Suko mo yan. Lahat ng problema mo, mayroong tiyak na solusyon. Nawa ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Nihiling ko po ang bawat isa sa atin na tayo ay umuko at lumapit sa ating Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito sapagkat mula sa talent na ipinagkaloob niyo sa amin, ay ibinigay niyo naman ang kalakasan namin upang magkaroon kami ng commitment sa talent na iyong ipinagkatiwala. Ang tanging dalangin namin sa iyo, ang bawat isa sa amin, ang aming mga commitment, patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan, at patuloy po kami na ikaw ang Panginoon Diyos na patuloy na yumakap sa amin upang ang aming mga commitment sa aming buhay, o Diyos na buhay, ito ay aming mapagtagumpayan sa kabila ng mga pagsubok na darating sa aming buhay sapagkat alam po namin na kapag kami ay lumapit at isinusuko namin ang iyong sarili, kailanman ay hindi nyo kami pababayaan. Maraming salamat, Ama. Ang lahat ng ito ay aming pinagkatiwala sa tanging pangalan po lamang ni Jesus. Amen. Please stand up right now. And at this moment, I want to call the praise and worship team. Habang umaawit sila ng closing song, I want you to just take a moment and think of your commitment to the Lord. How's my commitment, Lord? And let the Lord talk to you. Hayaan mo ang Panginoon this morning kausapin ka. As we sing this closing song, and then after this, ang ating elder who is in charge in our closing prayer, he will pray for all of us. He will pray for our commitment. And you can do also a personal commitment, a prayer commitment to the Lord. Huwag kayong lalabas dito sa church na wala kayong gagawing commitment kay Lord. Wag. Kasi kung meron kayong unang dapat na pagtalagahan ng buhay nyo, walang iba kundi ang Diyos. Sa lahat ng commitment na papasukin mo, titiyakin ko sa iyo, yung commitment mo kay Lord ang hindi ka lugi. Yung commitment mo kay Lord ang siguradong sigurado, dadaling ka sa langit.
Kaya huwag kang lalabas sa church na to, wala ka man lang sasabihin kay Lord na commitment. I want to encourage you this morning, make a commitment to the Lord. And huwag kang mag-alala. Kasi minsan iniisip natin, pastor, baka hindi ko magawa yung commitment. Don't worry. You know why? Because our Father in heaven, first of all, understand your situation. Second, because you made a commitment, the Lord will make a way so that you can do whatever commitment you have done or you made this morning. So don't worry. Our Father understands everything in your life. If you're working, God understands that. If you have a business, God understands that. If you are a student, God understands your studies. God understands your commitment in your school. But the Lord can make a way in every situation or difficult situation that you have right now. The Lord is just asking you by faith, anak, just make a commitment to me this morning at bibigyan kita ng panahon at oras para sigurado na yung commitment mo sa akin magagawa mo. Gusto ko lang, anak, madinig yung commitment mo this morning. So as we have this closing song, I want each of us to just talk to the Lord freely. I mean, make a personal talk to the Lord. Don't mind your seatmate. Don't mind your churchmate. Huwag mo isipin yung churchmate mo, yung katabi mo. Ang isipin mo, you have a one-on-one with the Lord. Maybe God appointed this day for you to be able to come to Him in a personal way. Maybe this topic has been brought up this morning because God is touching your heart and telling you, hey anak, I want to remind you of your commitment. How is it? Kumusta na ba? Maybe this topic has been brought up because nakikita ng Lord, yung commitment mo is not that stable. And the Lord is telling you, anak, I want a stable commitment because I committed myself to you. And this is my promise, hindi kita pababayaan. Tatawid ka sa problema, hindi ka malulunod. Tatawid ka sa mga pagsubok at apoy ng problema, sabi ng Panginoon, hindi ka matutupok. That's my commitment. Pero ikaw, anak, ano bang commitment mo sa akin? So this morning, have a personal talk to the Lord as we sing this closing song. And after this closing song, our elder will pray for all of us so that he can pray for our commitment. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice.
tayo muli ay lumapit sa ating Panginoon sa ating pangwakas na panalangin. Lagyan ang Diyos na kapagpilin sa lahat. Tanggapin po, Panginoon, ang aming pagsamba, papupuri, at salamat sa iyong mga anak na nais na iligtas ng iyong walang amang. Hayaan mo, Panginoon, na ang puso ng bawat isa ay magkaroon na pagnanais na magwalhati ang iyong pangalan. At bibigay ko pa, Panginoon, ang aming pagpapuri. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa amin tungkol sa makapabuhay na ayon sa iyong kalooban. At may Panginoon na may kapuyin kasamaan at lumakad ng ayon sa iyong kapuyin. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagpapatas sa amin. At Panginoon, maraming salamat sa mga tao ginagamit mo upang maging daluyan ng mga pagpapano espiritual sa mga tagapanguna, sa pag-awit, sa aming palapagsalita, at sa mga nananalangin na patuloy mo silang pagkalubon ng Lord ng iyong mayamang pagpapano. Maraming po salamat sa pagsambang ito, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na mahalaga ang aming panatili sa iyo. Dahil ikaw ang Panginoon ang nagbibigay lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, na sa aming pananatili ay iyong sinabi na anuman ang aming hihingi na may papasasalamat ay pagkakalo. Kaya sa oras ng Panginoon ay aming pinadalangin ang bawat isa o patuloy kong pagpalay at bigyan ng kalakasan sa araw-araw na po. At aming pinadalangin, Panginoon, na mayroon po kaming commitment sa iyo, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Pagkamat kami po ay nagkukulang sa pagtupad ng aming pagkukulit, ay humihiling po kami kapatawaran, Panginoon, ng isa pang pagkakataon na bibigyan mo sa amin ang aming matupad kung ano man ang aming mga pamilya na ito. Tulungan mo kayo ng Panginoon sa kapangyarihan ng iyong Espiritu ay nakamiging gabayan at bigyan ng perunungan at kaalaman upang matupad namin ang aming mga talento na ibinigay mo sa bawat isa upang magamit namin ito, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Panginoon, marami po kaming dapat na hihingi. At alam mo, kaya ang hinaing at sa pangangailangan ng bawat. Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan ng palasampalataya upang magamit namin ito. Dahil ikaw naman, Panginoon, ang nagbibigay sa akin aming pangangailangan sa araw-araw. Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya, kami po ay nagpapasalamat na buong puso ng Diyos na ibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan. Maraming po salamat at sa aming pansamantalang pag-iwalay ay patuloy mo kami ingatan sa paglalay kami. At kung ano man ang mga plano namin sa araw nito at sa mga susunod ng araw ay bigyan mo kami ng talino at tulungan upang magawa namin ito.
Maraming po salamat, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin. At ito ang aming iakagawili sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sabatin natin ang pagpapala. Ang walang hanggang pag-ibig at pagpapala at kapangyarihan ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoon Kristo na namatay doon sa krus upang mapatawad ang ating mga kasalanan, makamit ang buhay na walang hanggan. Ang pagsama, pagtutura, kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sa masing ginawa ngayon at pagpakailan